Hello everyone! Isang mapagpala at mabiyayang araw po aking pagbati sa bawat isa po sa atin at maraming salamat sa Panginoon at tayo po ay magsama-sama na naman para sabay-sabay nating papurihan at pasalamatan at bigyang luwalhati ang pangalan ng ating Panginoon. Dito po yan sa ating pananambahan ngayong araw pong ito. Siyempre pahatid sa inyo na ating sambahan and this is Solution Grace Church. Yes, bagaman tayo po ay hindi pa nagkikita-kita at bilang mga mabubuting mamamayang Pilipino at mga Kristiyano, tayo po ay sumusunod sa direktiba ng ating pamahalaan. Kaya naman, hindi po tayo mapigilan. At salamat sa technology ng Facebook Live. At welcome po sa ating online worship celebration ngayong araw po ito ng linggo. At nagpapasalamat kami sa Panginoon once again dahil nandyan po kayo at pinili niyong samahan po kami para sama-sama po nating papurihan at alamin ang kanyang kabutihan sa pamagitan po ng ating mga pag-aawitan. At syempre, papakikinig sa nananaga ng kapahayagan ng kanyang mensahe at ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At syempre pa, muli po ay nagpapasalamat kami at binabati po natin lahat ng ating mga kapatiran ng SGC family na talaga naman pong miss na po namin. At sa mga kaibigan po namin na first time at marahil kayo po ay napadako sa ating pananambahan. Hindi po aksidente ang mga pagkakataong ito at panahon ito. Dahil alam ko po, meron pong napakagandang mensahe na laan po sa inyo ating Diyos. So dalayan ko po na patuloy po kayong manatili, nakatutok at nanonood sa atin pong online worship celebration. Of course, sabi po sa inyo ng Solution Grace Church. At ako nga po pala ay ang inyong kaibigan at ang inyong lingkod, and my name is Laverne Duhot. Ako po ang inyong kasama mula ngayon at makakasama hanggang mamaya. So binabati po natin na ating mga kababayan saan man po kayong panig ng daigdig. Good morning, good afternoon, at syempre pa, good evening. At para po sa ating mga kababayan sa Pilipinas, good morning. Dahil tayo po napapanood umaga, dito po yan sa ating pananambahan via Facebook Live. At alam niyo po ba na tayo rin po ay pwedeng mapanood mamayang alas 5 na hapon sa ating YouTube channel. Yes, punta lamang po kayo sa ating Mismo TV, MISMO TV. At sa mga hindi po available ng umaga, pwede niyo po ipagsabi sa inyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay, na pwede pang mapakinggan o mapanood ang ating pananambahan sa araw na ito. And of course, huwag po natin kakaligtaan ng mga bago po nating platforms na tayo po ay pwedeng mapakinggan for free. At just search for Solution Grace Church sa Spotify or Apple Podcast. Once again, pwede po tayo mapakinggan for free via Spotify or Apple Podcast. Just search for Solution Grace Church. Yes, amen. Talaga napakabuti ng Panginoon. Ito po yung mga bago nating platforms at maaari po kayo makapakinig once again for free. So, ibahagi nyo na po yung mga informations na ito at pwede po bang share din po sa inyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay, ang mensahe inyo pong napapakinggan sa araw po ito. At napakaganda po natin pag-uusapan, may kinalaman sa ating buhay-buhay at sa buhay na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Kaya naman, habang tayo po ay nag-aantabay pa sa ating mga kaibigan, mga kapamilya, at habang hinahanda niyo po ang inyong mga Biblia, ang inyong puso at damdamin. Alam ko maraming mga nanay ngayon tapos na nagluto, so pwede na po kayong umupo at mag-relax at sabayan po kami sa ating pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan po ng awiting aming inihanda po para sa inyo. At hahandog po natin ito sa ngalan ng ating Panginoong Jesus bilang ating pagsamba at pagpupuri. Narito po muna isang paalalang awitin at makalipas po na awiting ito, tayo po idarako na at pagpapatuloy po natin ang ating pananambahan ngayong umagang ito. Dito yan sa ating online worship celebration. Of course, atid po sa inyo na ating sabahan, and this is Solution Grace Church. Gayon na lang ang iyong pag-ibig, nagpagkasakit, iniwan ang langit, upang abutin ang aking mundo. Upang angkinin ang kasalanan ko, dakila ang
krus ng Kalbaryo, binayaran ang lahat ng kasalanan ko. Inako mong ganap ito sa sakit at paghihirap, at niligtas ang tulad kong hindi karapat-dapat. Purihin ka, Jesus, Apostol, iyong tinako. Nakita ang iyong kapatan, mapanghahawakan kailanman. Sa biyaya mo aking napuntahan, kapatawaran at kaligtasan. Sa kamatayan mo, sa krus ng Kalbaryo, binayaran ang lahat ng kasalanan ko. Bago bumulata ko sa sakit at paghihirap, at niligtas ang tulad kong hindi karapat-dapat. Purihin ka, Jesus, Apostol, sa kamatayan mo, sa krus ng Kalbaryo, binayaran ang lahat ng kasalanan ko. Inako mong ganap ito sa sakit at paghihirap, iligtas ang tulad kong hindi karapat-dapat. Purihin ka, Jesus, Apostol. Naku mong ganap to sa sakit at paghihirap, at iligtas ang dulot kong hindi karapat-dapat. Purihin ka, Jesus, Apostol, purihin ka, Jesus, Apostol. Sa kamatayan mo, sa krus ng Kalbaryo, binayaran ang lahat ng kasalanan ko. Inako mong ganap ito sa sakit at paghihirap, at niligtas ang tulad kong hindi karapat-dapat. Purihin ka, Jesus, Apostol, purihin ka, Jesus, Apostol, iyong tinapos. Gracefield Sunday Church, at salamat po sa Panginoon sa muli na tayo po ay pinagsama-sama at pagsaluhan po ang kanyang kabutihan at ang kanyang pag-ibig at pagmamahal via our online worship celebration. Yes, ito po ay hatid sa inyo ng ating sambahan, and this is Solution Grace Church. At sa ngalan po ng ating sambahan, kami po ay nagpapasalamat at kayo po ay aming kasama sa umagang ito. At syempre pa, kayo po ay sasamahan ng inyong lingkod. And my name is Laverne Ducot. At binabati po natin lahat ng ating mga churchmates. Bagaman, hindi muna tayo pwede magkita-kita at konting tiis na lang. And soon, and very soon tayo po ay magkakaroon na rin po ng pagkakataon para magkita-kita sa ating church. At syempre pa, binabati po natin ating mga kababayan saan man po kayong panig ng daigdig. Good morning, good afternoon. At syempre pa, good evening. At para naman po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, isang mapagpalang umaga po aming pagbati. At salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay dinako sa ating pananambahan sa umagang ito. And sa mga kaibigan po natin,
first time na dumako po sa ating pananambahan, and I believe, once again, hindi po ito aksidente na kayo po ay aming kasama sa umagang ito dahil meron pong napakagandang mensahe sa inyo ang Diyos. Kaya naman po ang dalangin ko po at paanyaya na manatili po kayong nakatutok at nanunood dito yan sa ating online worship celebration. At syempre pa, kagaya po na aking paanyaya kanina, makalipas po na awiting ating pinakinggan at sinabayan sa pagpupuri ay tayo po idarako na sa ating pag-aaral at pakikinig ng mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesukristo. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pag-aaral at pakikinig ng kanyang nananaganang kapahayagan, ako po muna ay nag-i-invite po sa inyo. Tayo po ay tumulog at tayo po ay manalangin. Aming Ama at Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kalayaan na laan mo sa amin sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataong ito. Bagaman kami po ay wala pang pagkakataon para magkita-kita ng personal, pero salamat sa technology ng Facebook Live at sadyang hindi po kami mapipigilan para magbigay po ng pagsamba at pagluwalhati sa iyong pangalan. At ito nga po ay aming isinasakatuparan via itong aming online worship celebration. Aming Diyos, aming Ama, dilayan ko po na maging kasangkapan ng araw na ito, maging dahilan po at maging sanhi aming pananambahang ito para lalo po naming makita at maipahayag po sa amin ang kagandahan ng iyong salita, ng iyong ebanghelyo na tumutukoy sa mga tinaapos na gawaan ng aming Panginoong Hesukristo. At maging dahilan din po ang aming mga mapapakinggan para magbigay po ito sa amin ng kagalahan at kapahingahan at kapayapaan sa buhay. At gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang kasangkapan ng iyong mensahe sa umagang ito. Salamat po. Ito po ang aming panalangin at pagpupuri sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. At muli po maraming salamat for joining us once again. And we welcome you sa ating online worship celebration happening right now. At ito po ay hatid sa inyo ng ating Church Solution Grace Church. At muli po binabati natin ang mga kaibigan po natin kabubukas lang ng kanilang mga laptop or cellphone or PC. At kayo po ay nakatutok at patuloy na nanonood sa pananambahan na gaganap sa mga oras na ito. Atid po sa inyo ng inyong sambahan. Ito nga po ang Solution Grace Church. At ako po ang inyong makakasama at nakakasama mula ngayon hanggang mamaya para pagsaluhan po natin ang nananaganang biyaya ng Panginoong Hesukristo. At pag-uusapan po natin ang napakagandang mensahe na may kinalaman po sa buhay mo at buhay ko at sa buhay na inilaan po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. So muli po, nagpapasalamat kami at sa Panginoon dahil sa kalayaan na atin pong tinatamasa. Bagaman tayo po ay wala pang kalayaan na magkaroon po ng pananambahan on-site. Pero praise God, ay sadyang hindi po mapipigilan ng mga anak ng Diyos na talaga namang nag-uumapaw sa agalahan. Kaya salamat sa Panginoon for the technology ng Facebook Live. At through online, ayun, nakakapag-worship po tayo. Amen. So sabihin niyo po sa inyong mga katabi, blessed morning, grace-filled morning. You are greatly blessed and highly favored. Kung katabi mo ang iyong buong pamilya, yes. At sabihan mo sila, you are greatly blessed and highly favored. Amen. Because of the finished work of Christ on the cross. So dito po iikot ang ating mga pag-uusapan. Ugnay po sa ating mga buhay at ang buhay na inilaan po sa atin ng Diyos pamagitan po ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. At kagalahan po namin na makasama kayo ngayong linggong ito para pag-usapan po natin ang isang usapin na talaga naman pong napakasarap pag-usapan. Ito nga po ang Ebanghelyo o yung Gospel na pangkaraniwan ay nagbibigay po ito ng kalituhan sa maraming mga tao. Kasi nasabi ko po itong nagiging kalituhan pag tinanong natin po ating mga kababayan, mga kapatiran, marami na akong mga eksperimentong ginawa po ugnay po dito. Tinanong ko po yung aking mga dating office mates and even yung mga dati kong churchmates din, tinatanong ko sila, ano sa tingin nyo ang ibig sabihin ng gospel? Then, they would tell you, number one, it's the Word of God. Of course, walang magkakamali dyan. It's the Word of God. And number two, sabi nila, well, the gospel is the gospel of Matthew, Mark, Luke, and John. At yung ikatlong sagot po, pangkaraniwan ng maraming tao, it's all about the 10 Commandments, the Big Ten. Ito yung mga dapat mong gawin bilang pagsunod sa kautusan ng Diyos, bilang isang tagasunod ni Kristo, bilang isang disipulo ni Kristo, dapat sundin mo ang 10 kautusan. So ito po ang pangkaraniwang kaisipan ng maraming mga kapatiran po natin and even mga tao
na sinasabi nila pag tinanong mo sila, anong ibig sabihin ng ebanghelyo or gospel? Once again, number one, it's the Word of God. Okay, talaga namang wala pong nagkakamali sa sagot na yan. Ikalawa, it's about the Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John. And of course, prominente po sa mga kapatiran, sa mga Kristiyano, sa ngayon sasabihin nila, it's all about obedience. Obedience, keeping the 10 Commandments. So ito po ang paniniwala po ng mga tao. So ito nga po ang tugon ng ating nakagisnan, nakagawian, dahil ito po ang ating napapakinggan. So ang mga sagot pong ito, tila wala pong maling sagot, ano? At tinatanggap po natin. But, of course, to many, the gospel, it's all about a bunch of rules and principles and morals, believing that they have to keep all these rules for them to be right with God. Kasi, pag sinabi natin right with God, it's all about righteousness. And the word righteousness, it's a legal term. Yes, it's about your perfect standing. So dito po, marami po sa ngayon, Christians at large today, they believe that the gospel, it's all about a bunch of principles and rules and morals that you have to keep. Dapat gawin mo yan para ikaw ay maging right with God, for you to be, have this perfect standing with God. Para ikaw nga, pag ginawa mo yan, malulugod sa iyo ang Diyos. Pag ginawa mo yan, mapapangiti mo ang Diyos. Pag isinakatuparan mo yan, pagpapalain ka ng Diyos. Di po ba yan ang mga nakagisnan po natin at nakagawian po natin? At ito po yung patuloy po napapakinggan ng maraming mananampalataya at mga tao sa ngayon sa maraming sambahan. Yes, this is happening today. But alam niyo po ba ang good news? Hindi po ito yung gospel. Because the gospel is the event. Yes, it's an awesome event that happened on the cross. It's all about one person. It's all about Jesus and His crucifixion. Yes, so pag pinag-uusapan po natin ang gospel, it's not about us. Hindi po tumutukoy sa ating mga ginawa or ginagawa o gagawin pa sa hinaharap. It's not about us. It's just about Jesus. Ito po itumutukoy sa kanyang mga ginawa. Yun po yung big difference doon. Because religion tells us you have to do more for you to be blessed. You have to do this, don't do this. It's about the do's and the don'ts. Kaya po sabi ko kanina, di ba, pangkaraniwan ng kaisipan po ng maraming tao. The gospel is all about the do's and the don'ts. Don't do this, and then don't do this, para papangiti mo ang Diyos. Don't do that. Naku, para hindi magalit sa iyo ang Diyos. Hindi po yan ang gospel. Once again, the gospel is this awesome event that happened on the cross. It's all about one person. It's all about Jesus. It's not about us, but just about Jesus. So ano po ang ibig sabihin ng gospel? It's found in 1 Corinthians chapter 2, verse 2. Sabi po ni Pablo, basahin natin, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." So once again, the gospel is all about just one person. It's all about Jesus. It's not about us. So nakasentro po sa kanyang mga ginawa sa krus ng Kalbaryo. So makikita po natin na dapat po walang kalituhan. So, ibig sabihin, kapag pala pinapakinggan natin ang gospel, ang bida dito ay ang ating Panginoong Jesus at ang mga tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po, meron pong isang eksena sa Biblia found in Luke chapter 24, verse 27. Actually, itong bahagi po ng chapter 24, 3 days after po nabuhay ni Jesus mula sa mga patay, meron po mga dalawang alagad na naglalakad on the way to Emmaus. Sila po ay disappointed because of what happened, na namatay si Jesus at talaga namang natatakot po sila. At meron silang mga nababalitaan mula sa mga disipulo na nakita daw nila si Jesus, nabuhay. So hindi sila naniniwala. At sabi ni Jesus sa kanila, mga ignorante and or foolish, sabi niya sa kanila, and slow of heart to believe. So dalawang klase po ang mga Kristiyano sa ngayon May tinatawag na hindi maalam sa salita ng Diyos. Or yung iba naman, slow of heart to believe, matigas ang puso. Bagaman, nandyan na po ang ebidensya, nandyan na mga talata. Hirap na hirap po silang maniwala. Ito po ang itinuring ni Jesus sa dalawang alagad na ito na naglalakad on the way to Emmaus. Then sinabayan po sila ni Jesus. And on the way, hindi po nila namalayan na si Jesus po yung kasabay nila. At alam niyo po, naganap doon, sila po ay nagkaroon ng Bible study. Of course, sa pangunguna ng ating Panginoon Hesukristo. At sa Bible study ito, alam niyo po ang ginawa ng ating Panginoon? Binuksan po niya ang mga aklat ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta. At ito po ay binigyan niya po ng
pagbibigay ng liwanag, ipinaliwanag niya po ang mga kaganapang ito patungkol sa kanyang sarili. Basahin po natin Luke chapter 24, verse 27. And beginning at Moses and all the prophets, Jesus expounded to them in all the scriptures the things concerning Himself. So dito po sa verse na ito, meron tayong kapahayagang matututuhan. Si Jesus, binigyan niya po tayo ng isang pamantayan. Paano ba tayo dapat mag-Bible study? Dito po ang ginawa ni Jesus. He expounded to them in all the scriptures, beginning with the writings of Moses and the prophets. Then he expounded to them in all the scriptures the things concerning Himself. So hindi po the things concerning Adam, Abraham, or Moses, or David, or Elijah, or Elisha, or Jeremiah. No, no. He expounded to them in all the scriptures. Kasi syempre, ang scripture po na hawak mo nila, yung Old Testament. And then, He expounded to them in all the scriptures the things concerning Himself. Bakit? Because this is the gospel. Diba? Sabi po natin kanina, the gospel is all about Jesus and His crucifixion. So dito po, napakalinaw po ng isinagawa po ni Jesus habang sila po ay nagba-Bible study. Once again, He expounded to them in all the scriptures the things concerning Himself. Dahil po ang Old Testament books po kasi, ito po ay binubuo ng tatlong ika-classify po natin sa tatlong cluster. The books of Moses, mga isinulat po ni Moises, at yung isinulat po ng mga propeta, and of course yung mga sulatin, ng mga awit. And then, in the same chapter, tuloy-tuloy po sila at nagpakita po muli ang Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, kasama po yung mga disipulo. In-expound pa rin po niya ang kasulatan concerning Himself. Basahin po natin in chapter 24 still, Luke verse 44. Then Jesus said to them, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me." Linaw po, ano? So talaga, sabi niya, in-expound po niya lahat ang kasulatan. Ipinakita niya sa kanila, ipinaliwanag niya sa kanila ang kasulatan na tumutukoy lamang sa kanya mismong sarili. Wow! So dito po, makita natin from Genesis until Malakay, kasi wala pa namang New Testament scriptures noon, di ba? So ipinakita po ni Jesus, dapat po isang topic lang, isang message lang should be preached. It's all about Jesus and Him crucified, because this is the one message that should be preached, mga kapatid. Siguro you will be asking me, ano ba itong sinasabi mong one topic and one message? Well, ito lamang po ang gospel, that God sent Jesus into this world para pagbayaran po niya ating makasalanan, so that we, believers, tayo po naglagang ating pananampalataya kay Kristo Jesus at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, we could be declared righteous. So tayo po, bilang mga mananampalataya, sa pamagitan ng Ebanghelyo, tayo po itinuring na matuwid, hindi po dahil po sa ating mga ginawa. Base po doon sa ating pinag-usapan kanina, because Christians at large today, they believe that paano po maging matuwid sa harapan ng Diyos? It's by keeping the law. Pero hindi po. Tayo po ngayon, sa ilalim ng bagong kasunduan or the new covenant, we were declared righteous by just believing in Christ and His finished work on the cross. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. For God made Jesus who knew no sin to be sin for us. Why? That we might become the righteousness of God in Christ. And then sundan pa po natin ng mga ilang talata pang napakaganda. Titus chapter 3, verses 4 until 7. But when the kindness and the love of God, our Savior, toward men appeared, not by works of righteousness, take note, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Verse 6, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that having been justified or made righteous by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. So tayo po, nakamit po natin ang kaloob na ito, ang katwirang kaloob na ito ng ating Panginoon Jesucristo bilang gift, bilang kaloob. Hindi po natin ito pinagtrabahuhan. Ang linaw po ng sinasabi po. So kapatid, this is the gospel.
Nangyari po ito, minarapat po ng Diyos, siya po ay nagpakumbaba, nagkatawang tao at para abutin po ang mga tao. Basahin pa po natin. Once again, Titus chapter 3 verse 4 in Amplified Version. But when the goodness and kindness of God, our Savior, and His love for mankind appeared in human form as the man Jesus Christ. So dito po, ang ginawa po ng Diyos, ang kanyang napakagandang plano na isinagawa po. Siya po bilang Diyos, nagpakumbaba, nagpakasakit, iniwan po ang komportableng langit. Bakit? Upang abutin ang ating mundo. Wow. At hindi po natapos doon. Upang angkinin ang kasalanan ko at mo. Kaya po sabi po ng, once again, ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21, For God made Jesus who knew no sin, who did no sin, in Him is no sin, to be sin for us. Inako po niya ating mga kasalanan. Bakit? That we might become the righteousness of God in Christ. So this is the message. Ibinigay po ng Diyos sa kanyang bugtong na anak para tubusin po tayo, pagbayaran ng kanyang kamatayan ang ating mga kasalanan. Sa gayon, tayo po ay ideklara, ituring ng Diyos na matuwid kay Kristo Jesus. So this is the message, this is the gospel. So para lubusan po nating maunawaan, ano ba talaga itong gospel na ito? And of course, sa atin pong episode for today, it's all about the exchanged life, ang pagpapalitan ng buhay that happened on the cross. At ito po ay ang gospel. Now, para po lubusan po nating maunawaan, ano ba itong napakagandang gospel na ito? And to some, they call it too good to be true. It's something na sabi ng iba, masyado namang maganda yan para maging totoo. Pero ito po ay sa sobrang kagandahan, hindi po mapaniwalaan ng maraming tao. Pero wala po kayong magagawa. Sabiang maganda po ito at sakdal totoo. Now, meron po akong illustration na ibibigay po sa inyo. Para lubusan po nating maunawaan ano ba itong ebanghelyo at itong banal na pagpapalitan or the exchange life that happened on the cross. Meron po tayo napakaganda illustration. Ito po ay kwento sa pagitan ng isang hukom at ng isang akusado. So binasahan na po ng judge ang akusado. Ibinigay na po ng judge ang kanyang pinal na hatol, yung kanyang final verdict. At napag-alaman, ang akusado po ay talagang nakasala, siya po ay marapat na maparusahan at mamatay. Makaraan pong mabasa ng judge ang kanyang desisyon. Siya po ay bumaba na mula sa kanyang upuan at sa kanyang kinalalagyan. At nilapitan po ang akusado. At siya po ay nakipag-ugnayan dito. Ayon po sa judge, dahil po ipinahayag niya ang kanyang labis at lubos na pag-ibig at pagmamahal sa akusadong ito. Sabi niya sa kanya, kung papahintulutan mo na ariin ko at akuin ko na lang ang iyong pagdurusa at kamatayan bilang kapalit na iyong lubusang kalayaan. Narito ako, laan ang aking buhay para ilaan sa iyong buhay. Magkaroon tayo ng tinatawag na palitan. Yung iyong katayuan, ako ang gaganap niyan at ang aking kinatatayuan, ikaw ang papalit sa akin. So ito po yung tinatawag na exchange life. Nang sumang-ayon po ang akusado sa inihaing paanyaya sa kanya ng judge, daglian pong hinubad ng hukom ang kanyang balabal na suot. Bilang patunay na ang akusado ay kinikilala ng pinawalang sala, bayad na at sakdal malaya. Ganon din po ang ginawa ng Diyos sa atin. Ang kanyang katwiran, inilipat po sa atin, isinuot sa atin ang kanyang balabal. So bago po tuluyang lumisan ang akusado sa kanyang pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa judge, meron pong iniabot ang judge sa akusadong ito. Sabi niya sa akusado, narito yung susi ng bahay ko. Pag uwi mo, dito ka na dumiretso dahil ang bahay ko, ikaw na ngayon ang nagmamay-ari. At sobrang nagpapasalamat yung akusado. At hindi po natapos dito ang kwento. Sabi pa ng judge, narito nga pala ang papeles. Patunay na ang lahat na aking kayamanan ay inilipat ko na sa iyong pangalan. Mga kapatid, ito po ang isang napakagandang pagsasalarawan na ebanghelyo. Of course, sasabihin po ng maraming tao, this is too good to be true. This is so hard to believe. So masyadong maganda para paniwalaan at para maging totoo. Of course, ito po isa lamang pong pagsasalarawan at wala pong mahahagawang judge
o hukom na ito para ipalit ang kanyang kalagayan sa isang akusado. Isa lamang po ang nakagawa nun. Yan po ang ating judge sa taas, ang ating pong banal na Diyos sa ating Ama sa Langit. So ipagpatuloy po natin. Mula po sa kwentong ating pinag-usapan, sabi nga po na aking paboritong awitin, gayon na lamang ang kanyang pag-ibig. Nagpakasakit, iniwan ang komportableng langit. Bakit? Upang abutin ang ating mundo. Pero hindi po natapos dito. Upang angkinin ang kasalanan mo. So inangkin po niya yung iyong kalagayan, nilipat kanya sa kanyang kinalalagyan. Ang tawag po dito ay the exchange life. Inangkin po niya ang iyong buhay para mapasa iyo ang kanyang buhay. 1 Peter chapter 3 verse 18. For indeed Christ died for sins once for all, and the just and righteous for the unjust and unrighteous, the innocent for the guilty, so that he might bring us to God, having put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. Mga kapatid, this is the gospel. See? It's all about the awesome event that happened on the cross. Dito po yung kwento pinag-usapan natin kanina. Nangyari po ito sa courtroom. Doon po naganap yung banal na pagpapalitan. Bagaman, binasahan na po ng pinal na desisyon yung akusado. Pero, meron pa pong paanyaya ang hukom sa kanya. At ito naman po ay sinang-ayunan niya at tinanggap niya. At nakamit po niya yung buhay at kinalalagyan ng hukom. At inangkin naman po ng hukom yung buhay at kinalalagyan ng akusado. At siya po ay buong puso niya inangkin ang pagdurusa at kamatayan alang-alang sa kapalit na kalayaan para doon sa akusado. So once again, this is the gospel, also known as phenomenal, remarkable, and too good to be true. Sa wikang Pilipino, masyadong maganda para maging totoo. Marami pong mga tao kapag pinag-uusapan po ang ebanghelyo, hindi po nila ito matanggap. Alam niyo po kung bakit? Ang problema po ng mga tao, ipinaparehas po natin ang ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, sa Diyos. Hindi po natin matanggap na sobrang buti at sobrang mapagmahal ng Diyos. Alam niyo kung bakit uli? Dahil tayo po inabuhay sa relihiyon. Ang relihiyon, ang itinuturo po sa atin, at ito po yung ating narinig, nakagisnan at nakagawian, that you have to prove to God how much you love Him. This is the old covenant system. You have to prove to God how much you love Him with all your heart, soul, and mind. But, mga kapatid, this is good news. This is the gospel. Sa ilalim po ng New Covenant, sa ilalim po ng bagong kasunduan sa pagitan ng Diyos at ni Kristo, at this happened on the cross, ito po ay na-enforce. Ito po ay nabigyan po ng kapangyarihan sa kamatayan na ating Panginoong Hesukristo. Meron na pong malaking pagbabago. Sabi ng Diyos, anak, pagod ka na bang patunayan ang sarili mo para mahalin ako? Hayaan mong ipakita ko at patunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Ito po ang gospel, kabaliktaran ng relihiyon. Marami pong tao sa ngayon nabubuhay sa relihiyon. Pinapatunayan pong pilit yung kanilang pagmamahal sa Diyos. At marami po talaga hindi nagtatagumpay. Pero sa ilalim po ng bagong kasunduan, sa ilalim ng bagong covenant na na-establish upon the death of Christ on the cross, sabi ng Diyos, anak, pagod ka na. Let me prove to you how much I love you. Now, let's read 1 John chapter 4, verse 10. In this is love. Take note, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Now, this word propitiation, it means atoning sacrifice. Mga kapatid, ito po ang deklarasyon, ang manifestation ng pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. Once again, basahin po natin, in this is love. Not that we loved God, but that He loved us. Ito po ang gospel. Hayaan mong patunayan sa iyo ng Diyos at pinatunayan na po ito sa iyo ng Diyos ang kanyang dakilang pagmamahal, ng kanyang ibinigay po ang kanyang bugtong na anak to be the propitiation or to be the atoning sacrifice or siya pong pampalubag loob sa galit ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo kung saan inangkin po ni Kristo lahat ng puot at galit ng langit, ang ating mga kasalanan, lahat ng mga pagdurusa, lahat ng mga bagay na hindi kagandahan sa kanyang katawan, which He did not deserve, of course, so that today, lahat po ng pagpapala at favors ay mapasa iyo, which we do not deserve. And this is grace undeserved, unearned, and unmerited favor. So mga kapatid, this is the gospel. Baliktad po, no? Taligwa sa ating nakagisnan. Kung kayo po ipatuloy pong pinapatunayan nyo sa Diyos ang inyong pagmamahal, base po sa mga turong inyo napapakinggan, hindi po gospel yan. Yan tawag po dyan ay relihiyon.
Pero ang gospel po, ang kaibahan po dito, hindi mo kailangang patunayan sa Diyos ang iyong pagmamahal. Hayaan mo na maranasan mo ang kapahayagan ng kanyang katunayan ng kanyang pag-ibig sa iyo. And this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son on the cross to be the propitiation for our sins. Now, kapag nagkakaroon po tayo ng kapahayagan ng kanyang pag-ibig at pagmamahal, wala kang magagawa. Yung iyong pagmamahal at paglilingkod sa Diyos, ito po ay epekto na lamang dahil nauunawaan po natin ang nananaga ng kapahayagan ng kanyang pag-ibig. Kaya pala sabi ng 1 John 4:19, we love. Wala po talaga sa original na pagkakasulat yung him. We love because He first loved us. So, the more po na nabubuksan ang ating kaisipan sa kapahayagan ng Ebanghelyo, it's all about His love towards us. Wala kang magagawa, kundi magmahal po sa isang Diyos na unang nagmahal po sa atin. Amen. So, balikan po natin yung ating kwento kanina sa pagitan po ng hukom at ng akusado. Mula po sa kwentong ito, na narinig po natin at pagtanto po natin na ang akusado po ay napatawad, napalaya, dahil inangkin na po ng judge ang kanyang katayuan. Inangkin na po ng hukom ang kanyang buhay. Inangkin na po ng hukom ang kanyang kalagayan bilang isang akusado. At pinahintulutan po ng akusado na akuin po ng judge ang mga pagdurusa at kamatayan, kapalit ng kanyang lubusang kalayaan. Sadyang pinalaya na po ang akusado dahil itunuring na po siyang matuwid at malinis. Dahil po inangkin na po ng hukom ang lahat ng kanyang mga kasalanan sa kanilang ugnayan mula po sa ating pinag-usapan kanina. Alam niyo po ba na ganito rin po ang nangyari po sa atin nang tayo po ay sumang-ayon sa inihaing paanyaya sa atin ng hukom. Ngayon, sino po yung hukom na pinag-usapan natin? Siya po mismo ang Diyos Ama natin sa langit. Nandun po siya sa langit. Siya po ay nagpakumbaba, nagpakasakit, nagkatawang tao, iniwan po ang komportabling langit. Nang sa gayon, abutin po ang ating mundo, pero hindi po natapos doon. Upang angkinin ang kasalanan nating mga akusado. Tayo po ito. Mga kapatid, grabe ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Sa atin pong kwentong narinig at pinag-usapan, nasaksihan po natin na akusado po ay hindi lamang po siya inibig ng judge. Siya din po ay pinatawad, niligtas, pinaging matuwid, at pinaging malinis ng hukom. Pero hindi po natapos dito. Alam niyo po ba, hindi po natapos dito ang pag-ibig at pagmamahal sa atin ng hukom ang ating Diyos Ama sa langit. Inangkin po niya ang kalagayan ng akusado, kaya po siya itinanghal, itinuring ng matuwid at malinis ng lipunan. Kaya nga po siya nakalaya Pero hindi po natapos dito. Ang inihaing paanyaya at hinabilinan pa po siya. Binigay ng hukom sa kanya yung susi ng kanyang bahay. At isang papeles bilang katunayan na lahat po ng kanyang kayamanan at ari-arian ay sa kanya na rin po. Wow! Wala pong taong gagawa nito and therefore many, to some, ito po yung gospel na hindi po matanggap ng maraming tao. They would say, this is too good to be true. Pag sinabi kasing too good to be true, idiomatic expression po ito. So good that it's so hard to believe. Masyadong maganda yan, Brother Vern, para maging totoo. Pero mga kapatid, this is true. This happened doon po sa courtroom natin sa krus ng Kalbaryo. Lahat po ng mabubuting bagay ay napasa atin po at lahat po ng hindi kagandahang bagay inangkin po ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Doon sa krus ng Kalbaryo, doon po yung courtroom. Doon po hinatulan, nilitis ang ating mga kasalanan sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo. At dahil po sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang po tayo pinatawad, hindi lamang po tayo inibig, niligtas, pinaging matuwid, pinaging malinis ng hukom. Tayo rin po ay pinayaman dahil lahat po ng kayamanan, lahat po ng pangako ng Diyos kay Kristo. Dahil tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo, damay po tayo dito. 2 Corinthians 1 verse 20 tells us, for all the promises of God in Him are yes, and in Jesus, amen, to the glory of God through us. Mga kapatid, the more po na inaangkin po natin ang mga pagpapala at mga pangakong ito at ang biyayang ito, alam niyo po ba, ito po ay nagbibigay po ng luwalhati at kaluguran sa ating Diyos. Sa mga ibig sabihin, kinikilala po natin ng tuluyan at tahasan ang mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Wow! Mga kapatid, this is the gospel. So bilang pagtatapos, ay nais ko po munang isa-isahin po sa inyo ang mga biyaya at pagpapalang nakamit po ng akusado ng kanya pong pinahintulutan, ang paanyaya at inangkin po ang inihaing paanyaya sa kanya
ng judge na ito doon sa courtroom. Na naganap po sa atin ang courtroom natin doon sa krus ng Kalbaryo. So nakamit po natin. Marahil ikaw ay sinasabi mo, this is too good to be true. Masyadong maganda ito para maging totoo. Mga kapatid, wala po kayong magagawa. Ito po ay sadyang maganda at sakdal totoo. So nakamit po natin ang biyaya bilang mga akusado. Isang paanyayang binigyan mo ng katuparan at katugunan dahil umuo ka sa paanyaya sa iyo ng hukom. At ito nga po ang nakamit natin today. This is you, kapatid. This is who you are in Christ today. Isa-isahin po natin. At kung meron po kayong ballpen at papel, mainam po, isulat niyo po ito. Dahil ikaw ito ngayon kay Kristo Jesus. Number 1, you are loved. Amen. Sabihin nga po natin sabay-sabay, I am loved. You are loved. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. At sundan pa po natin ang 1 John chapter 4 verse 10. In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Sundan po natin. Number 2, you are forgiven. Amen. Colossians chapter 2 verse 13. And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He has made alive together with Him, having forgiven you all trespasses. Amen. Sundan pa po natin isa pang verse, 1 John chapter 2 verse 12. I write to you little children because your sins are forgiven you for His name's sake. Amen. Ikatlo, you are saved. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, not of works lest anyone should boast. And of course, number 4, you are righteous. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for God made Jesus who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. And number 5, you are holy. Hebrews chapter 10 verse 10. By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. And of course, number 6. Mga kapatid, hindi po natapos dito ang lahat. Ikaw ay pinayaman pa ng Diyos. You are rich. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. Mga kapatid, this is you today in Christ. Dahil po, tinangkilik mo, tinanggap mo ang paanyaya sa iyo ng ating hukom sa langit, ang ating pong Diyos Ama na sadyang mapagpakumbaba. Pinili po niyang iwan ang kanyang trono. Nilisan po niya ang kanyang kalagayan. Siya po ay lumapit sa atin at inilaan po ang kanyang inihaing paanyaya. At salamat sa Panginoon para po sa mga mananampalataya na tinanggap po natin ang biyaya ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Hesukristo. Ito po ang kanyang ebanghelyo, ang kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo at panghawakan po natin bilang pagtatapos. Isa-isahin ko po muli po sa inyo. Number 1, you are loved. Ikaw ay sadyang iniibig ng Diyos. Amen. At ito po ay pinatunayan niya na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo upang mamatay alang-alang sa iyong kaligtasan at alang-alang sa iyong kalayaan bilang isang akusado. Number 2, you are forgiven. Mga kapatid, hindi na po kayo makasalanan. Kayo po ay pinatawad na mula sa lahat ng iyong mga kasalanan. Dahil paniwalaan po natin ito. Dahil po sa kanyang kamatayan, tayo po lahat ng ating kasalanan, past, present, and future sins, we're all been forgiven. Number 3, you are saved. Tayo po ay niligtas na ng Diyos pamagitan ng kanyang biyaya at sa ating pananampalataya. Ito po yung ating pagsang-ayon. Ito po yung pagsang-ayon sa kanyang inihaing paanyaya sa atin. Yes, you are saved. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. And number 4, you are now righteous because you are now the righteousness of God in Christ. Inangkin po ni Jesus, inangkin po na ating Panginoong Jesus ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. He became sin, who knew no sin, who did no sin, in Him is no sin, that we might become the righteousness of God in Christ. Ito po yung tinatawag na divine exchange na nangyari po sa krus ng Kalbaryo. Nalipat po sa atin ang kanyang buhay, ang kanyang Zoe, everlasting, eternal. It's the God kind of life. At ang atin na naman pong buhay na punong-puno ng kasalanan ay nalipat po sa katawan na ating Panginoon Hesukristo. So today,
maitatag po tayo sa katotohanan that you are now the righteousness of God in Christ Jesus. Matuwid, pinaging matuwid. And of course, number 5, you are holy, ikaw ay pinaging banal. Of course, Hebrews 10 verse 10, panghawakan po natin, tayo po ay ginawang sakdal. And of course, hindi po natatapos ang lahat dito, ikaw ay pinaging mayaman pa ng Diyos. 2 Corinthians 8 verse 9. So atin pong solution for today, this is the exchange life that happened on the cross. Kung saan po nilitis at hinatulan po ang lahat ng ating mga kasalanan. Doon po naganap yung courtroom natin sa krus. Kaya po dapat ang pakay po, ang tukoy po na ating isipan, ang Ebanghelyo, it's all about Christ and Him crucified. It's an event. It's an awesome event, mga kapatid. Pakatandaan po natin. It's not a bunch of rules and principles and morals that you have to keep for you to be righteous with God. Hindi po. Tayo po, naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Tayo po ay inibig. Tayo po ay pinatawad. Tayo po ay naging banal at pinayaman. Hindi po dahil po sa ating mga ginagawa at mga gagawin. Hindi po. Ito po ay nakamit po natin bilang kaloob, bilang regalo, bilang gift. Pag sinabi po natin gift, wala po itong bayad. Ang gift po, ang ginagawa po dito ay tinatanggap and then say, thank you. Yun lamang po ang ating sasabihin at ating gagawin. So, tilikin, tanggapin, and say thank you. And this happened, once again, this exchange life happened on the cross kung saan po nilitis at hinatulan po ang lahat ng ating mga kasalanan. So kapatid, ito ka na ngayon. This is you today. Angkinin po natin. So inangkin po ng Panginoong Jesus ang ating buhay na punong-puno ng kasalanan. Inangkin po niya sa kanyang katawan. Pero hindi po natapos doon. Ito po ay kanyang winasak pinawi. Dahil sinabi niya, it is finished. At syempre pa, ang kanyang katuwiran, hinilaan po sa atin ang kanyang kabanalan. Ang lahat po ng meron siya. Lahat po ng pangako ng Diyos kay Kristo Jesus. Dahil ikaw ay nakipag-isa na sa Kanya, lahat po ng meron siya ay para sa iyo na rin. At angkinin po natin ito. And the more po na inaangkin po natin ito po ay pagbibigay po ng luwalhati at pagbibigay po ng honors sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoon Hesus Kristo. So bilang pagtatapos, ito po ang bunga ng Ebanghelyo o ng Gospel na tumutukoy lamang sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sa marami, marahil kung kayo po nakikinig sa ngayon, sa marami po ang katotohanan naganap sa krus, ay sasabihin po nila masyadong maganda para maging totoo. Or too good to be true. Pero kapatid, wala po kayong magagawa. Sadyang itong Ebanghelyo ay sadyang maganda at sakdal itong totoo. Ito nga po muli ang Ebanghelyo na tumutukoy sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Maraming salamat po sa Panginoon sa mensaheng Kanyang ibinigay po sa atin. So kapatid, kung kayo po ay nanonood sa ngayon, dalayan ko po na nagbukas po ito sa atin ng isipan na paniwalaan po natin na sadyang napakabuti po na ating Diyos. Siya po ang hukom na nagpakumbaba, iniwan ang Kanyang upuan, ang Kanyang trono, at ang Kanyang kalagayan para puntahan ang ating kinalalagyan at doon po ibinigay sa atin ang Kanyang napakagandang paanyaya. At tayo po ay magtutuloy-tuloy na sa ating pananambahan pa rin po. Kung kayo po ay first time na nakasama namin sa pananambahang ito or marahil matagal na po kayo nanonood sa ating programa at sa ating pananambahan at marahil ay nagkaroon po kayo ng pagbukas ng isipan at finally, you made the decision na tanggapin po yung inihaing paanyaya sa iyo ng hukom na pinag-uusapan natin na ating Diyos ang masalangit. Kapatid, iniubad po niya ang Kanyang balabal para ibigay po ito sa inyo kung inyo po itong tatanggapin. Matagal na po kayong inaantabayanan at hinihintay ng Diyos na magbigay po ng tugon sa Kanyang paanyaya. So alam ko, nagbigay ka na ng iyong desisyon, binuksan mo na ang iyong puso. Ngayon sabi po ng Biblia, sabi po ng Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ, ito po ay bilang pagsang-ayon sa Kanya pong paanyaya sa atin, and believe in your heart that He was raised from the dead, this is good news, you shall be saved. Ganun lang po kasimple. Ang gagawin po natin, ako po ay mananalangin. Akuin po ninyo at ariin po ninyo ang panalangin na aking panalangin. Paano po iyon? Buksan niyo po ang iyong bibig. Kung ano po yung aking bibigkasin, sabihin niyo rin po iyon. At ito po ay bilang pagtugon sa paanyaya sa atin ng Diyos na kilalanin po sa Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa mensahe
ng pagpapalitan ng buhay na akin pong narinig sa umagang ito. Kinikilala ko po na ang aking sarili ay sabiya pong walang kakayahan, hiwalay po sa inyo. Kinikilala ko po na ako'y isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Salamat po dahil isinakatuparan mo ang pakay at kalooban ng Diyos Ama doon sa krus upang angkinin at ariin ang aking kasalanan upang iyong pagdusahan at sa pamagitan po ng iyong kamatayan ay makamit ang aking kapatawaran at kalayaan. Salamat, O Diyos, sa katotohanan ito. Salamat din po sa buhay na walang hanggan na inilaan mo na sa akin. Salamat din po na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. At sa pagkakataon po ito, ako na lamang po ang mananalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa napakagandang mensaheng ibinigay niyo po sa amin. The exchanged life that happened on the cross. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mong binubukadkad ang mga katotohanan ito at napapagpala po at nabubuksan ang aming isipan at aming kamalayan sa mga katotohanan ng Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo po ay tumutukoy lamang sa isang napakagandang pangyayari doon sa krus ng Kalbaryo, kung saan isinakatuparan po na aming Panginoong Jesus ang inyong paki at kalooban para sa Kanya. Na makamit po namin ang Kanyang buhay at makamit po niya ang aming buhay, ang makasalanan naming buhay. Salamat at ang mga paglilitis ng kahatulan po ay naganap sa krus ng Kalbaryo. At doon po, Panginoon, nakamit namin ang tunay na kalayaan dahil inangkin po na aming Panginoong Jesus aming buhay. Salamat po sa banal na pagpapalitan ng buhay na ito na nangyari na at inaangkin ko po na ako ngayon ay itinuturing ng matuwid, malaya at banal sa harapan mo. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon Jesucristo. Salamat, Banal na Espiritu, sa patuloy mong paggabay sa mga katotohanan ito para aking maunawaan. Ito po aking panalangin at pagpupugay sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. At isa na naman pong araw ng pananabahan ang hindi po natin namamalayan, lumipas na pansumandali sa pagkakataong ito at nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtutok at panunood at salamat po sa inyong pagsama sa ating pananambahan ngayong araw na ito ng Linggong Tipian via our online worship celebration at salamat po sa mga kaibigan natin na patuloy pong nakakasama natin every Sunday. Muli po, ito po ay hatid sa inyo ng Solution Grace Church at nakasama niyo po inyong likod and my name is Laverne Ducot. Salamat po sa Panginoon dahil napakaganda po ng mensaheng ibinigay niya po sa atin. At dalayan ko po na naging sanhi po ito para patuloy po nagbukas sa ating isipan, ating kamalayan. At talaga namang napakabuti ng Diyos at sadyang siya po ay mapagmahal. Isipin nyo, minarapat po niyang magpakumbaba, bumaba, mula po sa komportabling langit at nagpakasakit, alang-alang sa iyo at sa akin upang abutin ang ating mundo. At hindi ko natapos doon para angkinin pa ang kasalanan ng isang katulad ko at katulad mong akusado. Amen. So purihin po ang Diyos sa ating mga pinag-usapan. At patuloy po kami nag-aanyaya this coming Sunday. Patuloy niyo po kaming samahan sa ating pananambahan. At syempre pa, ay nagkakaroon po tayo ng ating Bible study online every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Alas 7:30 ng gabi via Facebook Live. Yan po ang ating Solution Grace-Based Devotion. So maraming salamat po. Pero bago po tayo magtapos, nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa mga kapatiran po nating patuloy na talaga naman nag-uumapo po ang puso nila sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. At sa mga nagtatanong kung paano po ninyo maibibigay ang inyong mga ikapo at handog para po sa gawain po natin sa ating pananambahan at sa ministeryo po ng Solution Grace Church, maaari niyo pong ibigay ang inyong tithes and offering via our GCash. Ito po yung ating number, 0906-055-7821. Muli po sa mga nagnanais at nag-uumapaw po ang puso sa kanilang pagbibigay ng kanilang mga tithes and offering, pwede niyo pong ibigay via our GCash at ito po yung ating number, 0906-055-7821. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay at sa inyong puso
sa pakikipag-agapayan para po lalong lumagana ang ministeryo po ng pagbabahagi ng tunay na ebanghelyo na ating Panginoon Jesucristo. So muli po, nagpapasalamat po kami sa inyo at muli po magkita-kita po tayo this coming Sunday still online worship celebration dahil wala pa po tayong pagkakataon para magkita-kita po ng personal. So muli po, salamat at purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay-buhay. Mga kapatid, itaas po natin ating mga kamay at angkinin po natin ang pagpapalang ito sa atin ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Angkinin po natin ang proteksyon, ang kapayapaan ng Panginoon. Bagaman tayo po ay nasa gitna ng pandemya, kinakaharap po ng buong mundo. Pero ang kapayapaan ng shalom, peace ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, angkinin po natin ito at ang proteksyon para sa ating buhay at sa ating buong pamilya ay nasa sa atin na. Angkinin po natin ito in the name of Jesus. Amen. Amen. Bye.